table of specification. So, may bawa naman mo kung para sa TOS. Para sa ganito. Lagi ko na putiwa mo no. Para sa TOS. One ang atong guidelines para makagamat ang mga question. So, advantages of table of specifications allow students or learners an equitable chance to showcase their understanding gained from the instruction provided. So, ang advantages sa table of specification kay di ba makagawa sa question tungkol sa table of specification no? So, hindi ka man ang question, siyempre, makuha na to. May bawaan na to, ay makuha na to mga students, learn mo sila ay katuwa na to. So, next is assist the teacher in practicing test items that assess a comprehensive range of learning objectives. So sa pamagi sa table of specification, kay makagama ang maestra o questionnaire. So pareha sa nila table of specification nito, kailangan nila yung mga knowledge, cognitive, may nga na magagawa ka kung asa talagang gagama sa kuhan, kung pila ka bang number, ay pila ka bang items or questions magagawa na sa knowledge, sa cognitive, na. So next is the assessment data collected with form a dependable and valid basis for the teacher to make informed decisions about student learning progress. So, hiniguman na nila answer, makahibaw ka kung nakasabot ba dun ang mga bata ay mga learners or students sa katuang topic. So, ang mga disadvantage sa TOS ay time consuming siya. Kay mga naka-time consuming siya kay magkuhan na kag mga kahit 30 items, 50 items, magkuhan pa mga mag-solve pa ka ba kung ilang ka po yung mga butang din sa kuhan, din sa natin, mga time consuming siya. So, parts of the table of specifications. So, a table of specification includes the following details. First is column 1, list the main topics covered. Mo nang column 1, kaya kailangan bitaw. Mo nang column 1. So, mo nang kuhan katong mga lessons or katong gingon ni mga dahil sa usa ka kanang goal nga kanang basihan kanang lesson 1, lesson 2, kaya na diha ang kanang topic. So next is column 2. Specify the instructional time allocated to each topic. So mo nang kanang diha ibutang ang mga oras iba. Kintaay sa total nga aton ni kanang i-discuss kay 24 hours, example na kay 24 hours. So bahino na to ang 24 hours anang upat ka kuan, upat ka lesson. Pwede naman pag dili mo specific nga upat ka lesson pwede naman kanang ka depende ninyo. Kung unsay kuan, kung unsay kanang gusto mo i-discuss sa ulo mo kuan. Pero mura bang pinaka-less na so, bahino na lahat kanang 24 hours, kinahalan na siguro jud sa 24 hours. So, next is column 3, display the percentage calculated by dividing the instructional time for each topic by the total instructional time. So, dira, ato na siyang i-compute. Kaya mao na sa percentage. Kung ano yan, ano ko yun kay ang next na kay kato na mga step. So, column 4 denotes the cognitive domain levels such as knowledge, comprehensive, application, analysis, synthesis, and evaluation. These levels represent the behavioral objectives addressed across all topics. So, mo na sila kanang K, C, E, P, A, N, S, O, E. Ang K kay knowledge. Ang C comprehension. Ang EP kay application. Ang EN kay analysis. Ang S kay synthesis. Ug ang E kay evaluation. So column 5 shows the number of items per topic distributed among the 6 cognitive domains.
examination. So mao na katong giingon kanina nga equal na to ang mga topic sa ato ang mga kuan butang sa column 1. Sagot ra? Dala na lesson. Oh, katong inyong gipamili bitaw nga lesson, di ba napili man tag topic no? So dato para mga lesson nato kay butang nato diha sa content covered. Gama ta og kuan. Diba kung di pwede ra na magbasa ra oo, usap, pero ang kuan naman tigod, di ba? Naman tigod ano? Ay, Di oo. ba? Naman tigod, naman tigod, di ba? Nakaubos. Oo, naman tigod tang. Kung duha po. Oo, no, di ba na po? Yes. Ingat. So next is specify the instructional time allocated to each topic. Sum these times to get the total instructional time as illustrated in column 2. Total remaining 4 hours in the example provided. So mauna atong pasiguan ang 24 hours. Atong pasiguan nila sa instructional time. Tanan. Oh, indahay duha ka po duha na ka sa content covered. So dapat kung 24 hours yung total diha dapat pasiguan jud yung siya og 24 hours jud ang total. Sabot ra? Ano yung hours duha ra kita. Depende. Minta naman siya So next. So next is calculate the percentage for each topic for unit. For instance, divide the instructional time for unit 1 6 hours by the total instructional time 24 hours to obtain 85%. So, equal is yan. Para makuha na ito ang percentage, kinahalan ay, ano na ba? Kintahay ang akong total kay 24 hours. So, di ba, i-proceed na ito sa percentage, kaya nakagama naman na sa instructional time na. Kabahin naman ito. Nga, buhato na ito, kaya 24 hours, kaya ato na siyang i-divide sa, kintay sa 1, sa lesson 1, kay 6 hours. Ang 24 hours, kaya divide sa 6. Para makuha na ito ang percentage. I-divide lang. Oh, i-divide siya. Ay, 6 divided by 4 niya. 0.5 ang go, 25 ang gawas, no? So, 25%. Nga dapat, 100% dito siya ang gawas ko. So, next is Given naman ang 100%. determine the total number of items intended for the examination. In the example, this figure is 50 items. Kinahin, the items sa ang atuan. Ang atuan total. Ano siyang bahay nun? Kung ingon siya. So, para makuha na ito ang total sa, ang total, kay, wala na siya, kay 50 items ang atong total. Yung 50 kay, ikuha na ito siya sa percentage, 25% is 50. Ano ba? 25. So, inganin dito, Jusa. Tara, Jusa. Gani pa, 25% 50. Gani dito. Kapuan, kanagkuhan na ati. Muna mo gitang For example, say, kitahay sa kuwan sa, di ba, ang atuan total ay 50. Kailangan kayo kung mag-pwede lang 50 items. Kasi pwede lang kung ninyo, ibutang na lang 30 items. Kanya, ang 50, ang natry sa 50, ang 50 kay, ikuan na ninyo siya sa 25%. 25% sa
I-divide mo, multiply. Ha? Ang result isa kay hindi kay 12.5 na, ay 12 man. Kunya, ikuha ninyo sa dihan ninyo siya ibutang sa kanang total. Oh, ang total kay, di ba, ang bitay, ang answer kay 12.5. Ninyo siya ikuha. Wala ko, 13. Kaya mo, so, man, ang sa total ninyo ibutang Is 13. 13. Oh, ang 13 kayo nang ibagin sa knowledge. Application. Ana, kamu na magbuot kung pila imo ang nabagin ana. Oh, basta kay mabutan og 13. kabutan. 30. Kuan man kana di kuan man di person man ang total oh, itay siya 25 times 1. 25 Yang gawas kay 12.5 round off. Round off. Sunod na po, grade 1. Sunod na po, kay kanang kasi person sa lesson 2 niya, kanang ang person sa lesson 2 kay mo na 50. itay sa 50, itay sa 20 ng gawas. O niya, iyon ako na siyang mahimot sa para mga Ibahin. comprehension, addition, na. Sagot ka, isa ikaw na dito. Easy. Dito ka sila. Easy Kada po. man sa dito. Dito sa item. Di ba, kanang itay nakagawa na ka sa percentage. Kaya pagkuha na ka, decide na ka kung pila ka bukay ang sa iyong Ang item yung kung pila ka bukay. Sige. 30 butang. 55% sa 30. Pila ka bukay. Pila ka bukay. Oh, di. Wala sa percentage mo sa naon. Ang percentage mo ba dito dito mo tungkol na? Kaya magawa na ba sa katuwa? Ano di pa? Kung magpagdating ka, mana may oras uy. Mana ka nila Yan, nag-chat-chat. Kita hai 6 hours divide 24. Nga magkano percentage? Oh. Ikaw rin magboto na si Dam. Answer sa ako sa 50 times 25%, may butang 13. Irang buka, pero 5 above. Yan, iguman mo, kada 13, kaya mo nang iikuan, i-disseminate sa kanang knowledge, comprehension of the side, evaluation. Masigo siya 13. O, kasi sa 13, okay, sagot na. Maigog 13? Oh. Dahil ka naman sa 11, 10 naman. Lagi to niya. Ano, 11. Kung topic mo sa makuha sa isang Assessment development cycle. Assessment is an ongoing process aimed at continuous improvement. Its objectives include atong kuan siya kanang objectives. So kay buwan naman tanong kung kay objectives. Kay buwan naman tanong gama of learning objectives. No?
I know. Assessment development cycle. A clearly defined independent student learning outcomes, be retaining how these outcomes are assessed and measured. C. Applying the results derived from this assessment. And D. Using these results to affirm current practices or identify necessary changes to enhance student learning. Balik lagi. Asman. Alin? So the four steps of assessment cycle type. First is clearly define the and articulate the learning outcomes. Develop 3 to 5 learning outcomes that articulate what students should be able to demonstrate or skills, know or knowledge, and value attitudes and beliefs. So kaya sa siya sa ako learning objectives. Magkuhan mo outcomes or ato ang goal. So next is select appropriate assessment methods for evaluating the learning outcomes. Utilize a variety of assessment methods to evaluate the learning outcomes effectively. So, di ba, nakagawa naman tayo ng ano, no? PDEOS, nakagawa naman sa ani. So, dili sa ako sa second step, kay magpili ka kung unsa pa sa assessment ang buhaton. Kung kuan ba, multiple choice ba, kung kuan ba, Matching type. o matching type, na. So, next is step 3, analyze the assessed outcomes. It is crucial to thoroughly analyze and present the outcomes of the assessment in meaningful manner. So sa step 3, dapat kanang kuan siya tugma siya sa question ug sa answer. Itahay sa mga question kay about sa kuan about sa kana sa equipment sa kuan sa kupili. Yang na sa imong business kay kuan kanang sa equipment sa agriculture. So dapat parehas jud sila o Align. align sila. So step 4, adapt or improve programs based on the assessed learning outcomes. The application of assessment results is critical. The stage is pivotal in the assessment. So sa step 4, kay kuan na sila katuuban na sila kuan answer. So mutanong ka kung asa dapat nimo i-improve ang asa ka dapat mag-improve ato nga kuan ang mga question. Asa dapat nimo dapat i-improve ug asa na dapat dapat pagpanang mo padayon. Next. Nene, ako next. Wala. Isa naman na. So, mao ni siya sa ato sa test item formulation. Para sa na example sa ato akong given kanina, ato example objective students will be able to add two digits whole numbers with one attempts. Nya attempts item kay calculate the sum of 56 na 75. So, ang example kay add two digits man, so dapat sa test item add two digits. Dapat dili siya ikuhay sa ay pagkuhay sa imong kuan example or test item gihatag. Sabot ra. Sabot ra. Akan siya dapat kanang tunong ang imong question sa imong answer. Ay sa imong kuan choices. Lisod po no, magbuhat sa ganito kung di ko kanina kato kana ang question kay sa bahin sa pupili. Nya ang multiple choice kay bahin sa kuan agriculture. So dapat so item analysis involves analyzing multiple choice test items based on student responses. It can be approached quantitatively or qualitatively. So kay ba naman daw si kuan quantitative ug qualitative? Kay ba mo si qualitative ug qualitative? Oh. Sige. Harap. So, for example, below